Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Pasensya na po kayo sa boses ko at ako'y namamaos. Ayaw po, narinig niyo pa rin ako mga kapatid. Ayan. So welcome po again sa ating pong Facebook live stream. Ating po pag-aaral sa araw nito. Happy midweek po sa inyo lahat mga kapatid. Ayan. Okay, ang ating pong pag-aaralan ngayon po ay God's eternal love. Ayan. Yung pag-ibig daw po ng Diyos talagang walang hanggan. No po, sometimes we cannot understand why our God loves us so much. Sometimes, even though we committed a sin, kakasala tayo, pero ang pag-ibig ng Diyos ay dakila pa din. At ito ay walang hanggan. So ito po ang ating po tatalakayin sa araw na ito po. Ano na po kayo, mag-imbita, mag-share po ng ating lesson para sa gabing ito. So wala pong pipigil sa atin upang di matuloy ang pag-aaral na ito. Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. So ganoon din dapat ang ating pag-ibig sa kanyang mga salita. Samahan niyo po ako sa ating po unang pasalangin. Let us pray. O Lord God in heaven, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Ikaw na dakila sa lahat na nagbigay sa amin ng buhay, pagpapala, kalakasan, kaligtasan. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. Muli amang banal, ikaw po ang aming pinupuri at aming hinihiling sa banal na Espiritu na kami po ay pangunahan sa aming pag-aaral sa gabing ito. Salamat po ng marami, Ama. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po at magandang gabi niyo lahat. No? God's eternal love. Ano po ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Napakaganda po niyan. Kaya sabi nga yung the goodness of God. Kinanta natin kanina. Ito po, sa gabing ito po, God says, I have loved you. Sabi ng Panginoon sa atin. Mahal kita, sabi ng Diyos. Pero anong uri ng pag-ibig ang ibinigay sa atin ng dakilang Diyos sa buhay natin? With an everlasting love. Walang hanggang pag-ibig ang kanyang ipinagkaloob sa atin. With a loving kindness love. Ano po? Ulitin na natin. Kaya ang tanong sa gabing ito, nararamdaman po ba ninyo? Can you feel it? Can you feel the everlasting love, the loving kindness love of God? Nararamdaman niyo po ba mga kapatid? Alam ko marami sa inyo tumatango. Opo, maraming ganyan. Kaya kung titignan natin, dapat nating nararamdaman o nauunawaan ang ba talaga ang tunay na pag-ibig ng Panginoon Diyos. Jeremiah chapter 3, 31 verse 3. Jeremiah chapter 31 verse 3. The Lord has appeared of old to me. At ito ang sinasabi niya, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Tingnan nyo? Loving kindness, inilapit kita, sabi ng Panginoon Diyos. So, ang Diyos, nilalapit tayong lahat sa Kanya. Patuloy ang pag-ibig, pagmamahal sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya, kuminsan, hindi natin alam kung talaga bang minamahal natin Diyos. How about you? Ano po? Ito pong verse na to na nagbigay sa atin ng napakaraming encouragement. Tingnan nyo po. Babasahin natin. Our God is saying that He will be with us no matter what is going on at the present time. Ano man ang nangyayari sa iyo, sa buhay natin, sinabi sa atin ng Diyos, mahal na mahal niya tayong lahat. Kaya po,
Sinasabi ng Panginoon, siya lamang ang source, no, pinanggalingan ng tunay na suporta kapag tayo ay may problema. Kapag tayo ay umaharap sa mga pagsubok, mga kabagsakan natin sa buhay, nandyan ang Diyos lagi. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Ngayon, ang katanungan, can we trust God? Yan. Can we rely on Him? Of course, majority's answer is yes. Na po. In Isaiah chapter 41 verse 10, here is the word of God. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ito po ang pinaka-teksto natin sa gabing ito. Iisa-isahin po natin ito. Sa Isaiah chapter 41 verse 10 po. Yan, natin. See? Fear not, for I am with you. Ang sinasabi ng Panginoon Diyos, huwag kang matakot. Ako ay nasa iyo. Ano po kaya ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos sa atin? Is God with us? Of course. Can we know that? Pwede ba nating malaman ito? Of course po mga kapatid, sa pag-aaral sa gabing ito, pwede nating malaman na ang Diyos ay kasama natin sa hirap, ginhawa, lungkutan, kasayahan, tagumpay, walang tagumpay, kasama natin ang Diyos. In Psalms 23 verse 4, sabi doon, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ano yung sinabi sa atin ni David? Kahit doon siya ay lumalakad doon, sa para bang sinasabi natin na binggit ng kamatayan, wala akong kinatatakotang kasamaan. Sabi niya. Bakit? Sabi niya, for you are with me. Sabi ni David, sapagkat kasama kita. Your rod and your staff, they comfort me. Yung panghawak po ng pastol, yun po nagko-comfort sa kanya. Ang ibig sabihin po, pag-ibig, power ng Panginoon Diyos ang nagko-comfort kay David. In the same way, why God comforted David, God is also comforting us. He comforted us. Kaya po, dapat huwag tayong matakot. Let us not fear. Even though we walk on the valley of the shadow of death, doing righteousness, God is always with us. Lagi nasa atin ang Panginoon Diyos. Fear often creep into our life. Lagi nasa buhay natin yung takot eh. Siguro, kung kayo nandun nakatira sa Los Angeles, sa pangyayaring yon, yung apoy na marami, andun ang takot eh. Bagyo sa atin, no? Iba't ibang klase na nangyayari sa mundo, nandyan lagi ang takot. Po, lalo-lalo na po, kapag kinalimutan mo ang Diyos, fear will always creeps in your life. Gagapang sa buhay mo yan kapag kinalimutan mo ang Diyos. Tingnan niyo po yung mga nakakalimot sa Diyos, lalo-lalo na pag-araw ng linggo. Lagi silang takot. Kaya napakasaya po, we always worship the Lord every Sunday, and God always remove our fear because na-encourage tayo na nandun tayo. Sa Joshua 1:9, hindi ko ba inutos sa inyo, sabi niya, na maging malakas kayo at magkaroon kayo ng tamang katapangan? Huwag kayong matakot, huwag kayong madismaya, sapagkat ang Panginoon niyong Diyos ay nasa inyo.
take note, wherever you are, saan ka man naroon. See? Naalala yung kanta ng araw, saan ka man. Diba? See, naroon, sinta. Kanta sa atin ng Diyos yun. Hindi nyo? Tayo ang sinisinta ng Diyos. Saan man tayo naroon, mamahalin tayo ng Panginoon Diyos. So, itong verses na to, dapat na ito nagre-remind sa atin eh. No? Remind wherever we are, God is with us. Pero, kung ikaw ay lagi nasa Diyos, no? Kung kinakalimutan mo ang Diyos, mawawala rin sa sayo. Tandaan natin yan. Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. Literally, pwede totoo ito. Pero kung titignan natin, ano man ang problema sa buhay mo, kailanman, hindi ka babagsak. Bakit? Yan ang pangako ng Diyos. Kahit ka tumawid ka sa tubig, sa mga ilog, hindi ka kailanman mapapahamak. Sabi niya, kahit na lumakad ka sa apoy, sabi niya doon, hindi ka masusunog. In Matthew 28:20, teaching them to observe all things, sabi ng Panginoon Diyos, that I have commanded you, and lo, I am with you always to the very end of the age. Napakagandang pangako niya sa mga apostol. Pangako rin ng Diyos sa atin to. Tayong mga Kristiyano ngayon, huwag natin kalimutan ang mga Bible verse na ganito. His love surround us at every moment. So there is no need to be afraid. Nararamdaman niyo po ba mga kapatid? Every moment of your life, God's love surrounded you. Pinalilibutan ka ng pag-ibig ng Diyos. Napakaganda no po. See? Pangalawa po, din natin. See? Be not dismayed, sabi niya, for I am your God. Huwag kang madidismaya. Madalas tayo nadidismaya kapag tayo ay nagkaroon ng problema, nadapa tayo, no po? Pero ito ang pangako ng Diyos sa atin. No? Pinoprotektahan niya tayo. The question is God protecting us? Yes, the answer. How is He guiding us? Paano ba tayo ginaguide ng Diyos? Ayan. We all know God protect us. Pero marami hindi nakakalam kung paano sila ginaguide ng Diyos. They believe in God, pero hindi nila alam paano sila ginaguide ng Diyos. Ano po? Kaya sabi niya, God provides protection and guidance. An assurance of our faith and obedience. That God will protect us and God will guide us. Ano po? See? God is our refuge in Psalm chapter 46 verse 1 and 2. And strength. See? Siya yung ating tatakbuhan eh. Siya yung nagbibigay siya ng lakas. Ano po? A very present help in trouble. Tingnan nyo po, napakagandang Bible verse. This is one of the beautiful verse that we can read in the Bible. Sabi niya, a very present help in trouble. So, fear creeps in our life because wala tayong Diyos. When we are in trouble, feeling natin, nadidismaya tayo. Bakit? Kasi wala ang Diyos sa atin. But if we are with God, ang Diyos din ay nasa atin. Ano po? Sabi niya, therefore, we will not fear. Even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Sabi ng Panginoon Diyos, tutulungan kita. Yan mo, tutulungan kita, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya napakaganda mga kapatid, kailangan natin, when we face moments of discouragement, we must remember that God is not distant. Hindi siya po malayo.
So, tayo ang nangyayari po, tayo ang lumalayo sa Diyos. Kaya, ang takot, gano'n na lang, madali tayong ma-discourage, ano po, kasi feeling mo wala ang Diyos sa iyo. Kung minsan sinasabi natin, galit sa akin ang Diyos, pinabayaan ng Diyos. Hindi kailanman magagalit sa iyo ang Diyos. Hindi kailanman ikaw pababayaan ng Diyos kung ikaw ay nasa kanyang piling at nagsisikap kang maging matuwid. If we are striving to be righteous in the eyes of God, the Lord is always with us. If we are obedient in every aspect of our life, bawat aspeto ng buhay natin, hindi tayo pababayaan ni God. Kaya napakaganda po ng sinasabi natin. Tingnan niyo po another verse. Deuteronomy 31:8. And the Lord is the one who goes before you. Sabi niya, at ang Panginoon ang sasama sa iyo. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear, nor be dismayed. What a wonderful promise of God to His children. Ito ang sinabi ni Moses sa mga Israelita. The Israelites are the children of God. Now, Christian, those belong in Church of Christ, are the children of God. So don't be like Israelite in the wilderness. Huwag kang maging katulad ng mga nasa wilderness. Pinoprotektahan na, reklamo pa ng reklamo, hindi pa nag-o-obey, walang pakialam, tanggap lang ng tanggap, tanggap tinapay, tanggap ng ibon, tapos reklamo pa. Walang ginagawa sa iglesia. Dapat hindi po tayo ganon. Paano kang sasabihin na ang Diyos nasa iyo? Pag-araw ng pagsamba, wala ka. Pag-araw ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, wala ka. Pag-araw ng pagtulong sa mga kapatid, wala ka. So, paano mangyayari? Kapag nagdasal ka ngayon, wala ka din. See? Tapos sasabihin mo ngayon, pinabayaan ka ni God. No. Ikaw ang nagpabaya, kapatid. Ano po? See? He is our God, always ready. God is always ready to protect and guide you. Guide us. Ano po? Diba? In Psalm 91 verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him, I will trust. Sa Kanya ako magtitiwala. Ikaw, kapatid, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Ang tanong natin minsan, pinagtitiwalaan ka ba ni God, kapatid? Dapat tayo, we are trusted by God. Dapat pagkatiwalaan tayo ng Diyos. Paano mangyayari yun kung di naman tayo nagbibigay ng tiwala sa Kanya? At di tayo sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Ano po? Kaya po, titignan natin in Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait on the Lord, napakaganda po nito. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. Sabi doon, they shall run but not weary. Yan niyo po, they shall walk not faint. Why? Bakit po? Yung mga naghihintay doon sa Panginoon Diyos. Paano naghihintay? Ang ibig sabihin na naghihintay po, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, patuloy tayo nagsisikap gumawa ng matuwid, patuloy po tayo nagbibigay papuri sa Diyos, kaluwalhatian, karangalan, kabanalan, ay patuloy natin binibigay. At gumagawa sa Kanyang ubasan. Naalala niyo yung turo ko nung Wednesday? Ikaw ba'y nagbibigay ng maasim o bulok na ubas sa Diyos? Tinan niyo po. Hindi ka talaga manghihina, kapatid. Kapag ikaw ay nasa Panginoon Diyos. Kahit na may sakit ka, malakas ka pa din. Sabi nga, di ba? When I am weak, I am strong. See? Hindi tinan natin. Bakit?
His love provides us with hope and direction even when we feel lost. Kahit pakiramdam mo na wala ka, no. Nandyan ang Panginoon, magpo-provide ng protection at guidance sa iyo. Why? Because He loves you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, mag-invite po kayo, mag-share kayo habang pinag-aaralan nito. Number 3, I will strengthen you. Palalakasin kita, sabi ng Panginoon. God is strength in our weakness. Sa oras ng ating kahinaan, ang Diyos ang ating lakas. Have you ever felt weak in faith? Malamang marami sa inyo na po, marami sa atin. Naramdaman natin na parang nang hina ang ating pananampalataya. See? Where do you go for strength? Saan ka pumupunta para makakakuha ka ng lakas? Marami sa atin, pag may problema, saan pumupunta? Sa mga kaibigan, palakas. Marami sa atin, pag may problema, kumukuha ng lakas sa mga masamang inumin. Marami sa atin, pag may problema, imbit na lumapit sa Diyos, inuuna pa ang pagliliwaliw para makalimutan daw ang problema. No, that is not the answer. The only answer for this is in the Bible. Isaiah 40 verse 29. He gives power to the weak and to those who have no might. He increases strength. Tingnan mo, palalakasin ka talaga ng Diyos eh. Di ba? Palalakasin ka ng Diyos. In the moment na ikaw ay kumikilos sa kanyang ubasan, palalakasin ka ni God. Bakit? No matter how weak or inadequate you feel, God promises to strengthen you. Pangako ng Diyos, ikaw ay kanyang palalakasin. Another Bible verse, kapatid. Ito, memorize na ninyong lahat. Memorize ito ng buong mundo. Pero, hindi naman ipinamumuhay. I can do all things to Christ na nagpapalakas sa atin. Pero hindi naman pinamumuhay. Paano ang pamumuhay ito? Di ba? His love is so great that He provides the power we need to overcome in any obstacles in life. Pero saan tayo kukuha ng power? Di ba? So we can only rely on the power of God here. On the Bible. How are you going to have the power? Paano kung magkakaroon ng kapangyarihan kung hindi ka nag-aral ng salita ng Diyos at kung hindi mo pinamumuhay? Nakikinig ka nga, pero hindi mo inuunawa. See? In 2 Corinthians 12:9, as He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmity, sabi ni Pablo, that the power of Christ may rest upon me. Pantinin niyo po, that the power of Christ may rest on me, upon me. See? The power of Christ will be able to rest upon us. Ano po? And His grace is sufficient for us. That is God's eternal love. That's why we need na tayo patuloy na magmahal sa Panginoon Diyos. Mahalin natin ang Diyos lagi. Sundin natin siya at atin siyang paglingkuran. Trust in His strength. Magtiwala tayo sa kanyang lakas. Huwag kang magtiwala sa lakas mo. Dahil ang lakas mo ay walang maibibigay yan. Magtiwala ka lamang sa lakas ng Diyos. When you feel that yours is not enough. Okay? Sa Diyos ka, magtiwala. Ephesians chapter 6 verse 10. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, finally, my brethren, be strong in the Lord and His might, in the power of His might. Tingnan niyo po, ito ay isang utos sa atin na dapat tayo daw po ay magpalakas sa Panginoon Diyos at sa kapangyarihan ng kanyang lakas, the power of His might. Paano natin makakamit ito? Kung naman tayo
ay patuloy pa rin gumagawa ng kasamaan. Patuloy pa rin binabaliwala ang Panginoon Diyos. Paano natin makakamit ito? Mga kapatid, ipag-pray po natin na makapad natin nakakalimot sa pagsamba. Nakakalimot sa tumutulong, sa dapat tumulong sa kapatid. Ipag-pray po natin sila. Let us pray together, brothers and sisters, that the power of His might will be able to be with us, upon us, beside or rest upon us. Number 4, yes, I will help you. Sa Isaiah, sinabi ng Panginoon, yes, I will help you. God's promise of divine assistance. Hindi basta-basta ito tulong. Ito ay tulong ng Diyos mula sa langit. Napakaganda po. Help from above. Tulong mula sa langit. Assistance mula sa langit. Di ba? Kuminsan kasi mas inuuna natin yung tinatawag ng mga assistant na mga yung tulong ng gobyerno. Kapag may bigay ng tulong ng gobyerno, nandun tayo. Wala sa araw ng pagsamba. Tignan niyo po. See? Kaya sabi niya dito, God's help is always available. Totoo po yan. Anytime you ask for help, the Lord will help you. Bakit wala ang tulong ng Diyos? Tanungin mo sarili mo. Tinutulungan mo ba ang sarili mo para matulungan ka ng Diyos? That is the question. Ano po? Are you helping yourself so that God will help you? Ganda ng tanong, ano po? Kuminsan kasi hindi natin tinutulungan ang ating sarili. Ano po? Para tayong mga Israelitas doon sa wilderness. Asa na lang ng asa sa Diyos. Dapat po, katulad ng kasabihan ng mga Pilipino, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Eh kung wala tayong ginagawa, papaano? See? Yan. Number 2, do you know He's never too busy for us? Kailanman hindi naging busy ang Diyos. Pero ikaw, kapatid, tayo, masyado tayong busy na hindi na natin napapansin ang Panginoon Diyos. Although ang Diyos lagi nakapansin sa atin, ikaw, pinapansin mo ba ang Diyos? Tinan mo. Diba? Sa Bible verse natin, kung titignan natin, marami tayong nakikitang Bible verse dito. Many times we are too busy for the Lord. Wala na tayong oras kay God. Wala tayong panahon sa Panginoon Diyos. Sa worship, nagmamadali pa tayo. Imbit na sana, hayaan natin mag-preach na mag-preach. Ang tagal naman ng preacher. Di ba? Paano ang tatagal ang preacher? Hindi ka nakikinig. Wala ka naintindihan. During Sunday worship, majority po ang katotohanan. Hindi talaga nakikinig eh. Lord Supper, nagkikwentuhan. Alam niya ng mga na gumagawa niyan. Nagpipreach ang preacher, nagse-cellphone, nagpe-Facebook. Marami ako nakikitang ganun. Kaya kung minsan nilalapitan ko din, pinapaalalahanan ko. So, all the churches of Christ around the world, ganyan na nangyayari. Nagpipreach, pero kwento ng kwento, wala, nakikinig. Kaya ano nangyayari? Pagdating ng panahon, darasal ka kay God, wala kang nararamdaman na tulong. Kasi nga, pero kailanman ang Diyos hindi naging busy sa iyo. Ano po, matutugunan kagad niya ang iyong tawag. Ano po, see, He is never too busy for us. Ano man ang hilingin mo, pagkakalob sa iyo. Do you remember the promise of Jesus Christ? Sabi ni Kristo, whatever you ask in my name, it shall be given unto you. Take note. Whatever you ask in my name, what does it mean? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, dapat si Yesu Kristo ay nasa buhay natin.
Sinusunod natin ang Panginoong Hesus in my name. Na po, sa pangalan ni Kristo, kalooban dapat niya ang ating sinusunod. My help comes from the Lord who made heaven and earth. See? The God Almighty, the Creator of everything. He will help you. Tutulungan ka ng Diyos. When you face challenges, remember that you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Sometimes we feel you are alone because wala ka kasakit sa Panginoong Diyos. Di ba? So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. In Hebrews chapter 13 verse 6, sabi ng Diyos yun, now, can you boldly say, masasabi mo ba ito, na the Lord is my helper? Kung minsan hindi mo masabi dahil nahihiya ka. Dahil ikaw mismo, nagkukulang kay God ka, nahihiya ka sabihin ito eh. Di ba? Hindi mo masabi, the Lord is my helper, kasi nakukonsensya ka. Dapat po, clear conscience na tayo. Let us worship the Lord every first day of the week. Let us listen well to the gospel every Sunday. Every Bible study, every Wednesday. Tignan niyo po, lagi kong pinapaalala sa inyo, huwag kayong mamiyasa sa online worship. Lagi kong sinasabi, ang online worship lang po ay para sa mga malalayong lugar at para sa mga may sakit. Eh kung nandiyan ka na sa may bandang Sampaloc, Cubao, Makati, di ba? Balubad lalong-lalo na. Ang lapit-lapit. Di ba? So kung titignan nyo po, mga kapatid, God is actively helping you. Whether it's through guidance, provision, and protection. Pansinin nyo po yung mga bata na nag-aaral at patuloy na nagwo-worship kay God, nakikinig ng Word of God. Ano po? Kasi kung minsan po kasi nagwo-worship, tutulog-tulog. Makikita mo doon, nasa harap pa na ng pulpito. Ganon-ganon pa. Ganon-ganon pa. Tignan nyo? Kailanman po ang Diyos hindi natulog para sa iyo. Never kanyang tinulugan, never na napagod sa iyo ng Diyos. Kaya huwag tayong magre-reklamo, pagod kasi ako eh. Brother, pagod ako eh. Puyat ako eh, hindi ako nakapag-worship. Ang Diyos ba na puyat? Ang Diyos ba napagod para sa iyo? No. So, sabihin natin, mahiya naman po tayo mga kapatid. Nano-nano naman kabataan ngayon. Calling all youth in Marikina. No, calling all youth in Marikina. Lagi nating naririnig. Marami kaming project, Brother Dan. Hindi mo na kami maka-worship. Eh kung sabihin kaya sa'yo ng Diyos yan, darasal ka, nasa bingit ka ng kamatayan, marami akong project, mamaya ka na. Anong pakiramdam mo ngayon? Pero kailanman hindi gagawin ng Diyos sa yan kung ikaw ay nasa piling niya. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Tandaan mo yan. Hindi mangyayari sa iyo yan. Yung mga bagay na ganyan. See? Kaya kung may nakikinig dito ngayon mga kabataan, nakikinig kayo, bumalik kayo sa Diyos. Para maramdaman ninyo ang kanyang walang hanggang pag-ibig, protection, guidance, promises ng Panginoon. Tinitingnan ko dito yung mga, kung sino-sino yung mga nanonood, watching, tinitingnan ko yung mga ibang pangalan. So nakikita ko dito, ano po, meron tayo kapatid sa Mindanao na nanonood. Isang preacher po ito, si Brother Alexander Dabuan. Ano po, Brother Alex, salamat sa iyo sa Mindanao nanonood dyan. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Have you been in trouble? Every day. May trouble tayo eh. Every day. Pero tinan mo po, tanging sa Diyos lang tayo makakakuha ng lakas. Nanghihina tayo sa buhay natin.
Nagkakasakit tayo kuminsan, pero ang Diyos ang magbibigay siya ng lakas. Hihipuin ka ng Diyos. The moment na ikaw ay humingi tayo ng kanyang ng kagalingan, hipuin ka kagad ni God. Kung ikaw ay nasa piling niya, tandaan niyo po yan, kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan ay nasa kanyang mga anak. Ano po? Ang ibig sabihin nito, hanggang langit dadaling ka niya. Pero sa mga ayaw sumunod sa Panginoon Diyos, mahal ka ng Diyos, iniintay ka. Pero kapag hindi mo pinapansin ang kanyang utos at ayaw mo sumunod, ang kanyang pag-ibig, hanggang dyan lang. Ang sinasabi pag-ibig, eternal love, is hanggang langit. Paano ka dadalhin sa langit? Kung ayaw mo magsumunod sa kanya. Ano po? Kaya, His love is not passive. No. It works in your life every day to provide assistance. See? Assistance. Nandyan lagi ang assistant ni God. If you need God, just call. Sabi niya, call me and I will answer you. Jeremiah chapter 33 verse 3. Sama, ang pangako ng Diyos yun. Call me. Sinasabi ng Panginoon Diyos. See, I will listen to you. Kaya sabi nga niya ni Pedro, cast all your care upon Him. God cares for you. God loves you. Kapatid, see, for I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, huwag ka matakot. Tutulungan kita. Kamong ganda, no? Hawa ka ng God yung kanang kamay mo. Diba? Huwag ka matakot. Tutulungan kita. Napakaganda, kapatid. Pero paano ka mahahawakan ng Diyos kung may gumagawa ka ng kamalian? Ano sinabi? Ang kamay ng Diyos ay hindi maikli upang hindi makapagligtas. Ang kanyang tainga hindi mabingi upang hindi makarinig. Ngunit dahil sa iyong kasalanan, siya ay tumatalikod sa iyo. Diba? See? Kaya sinabi, ang panalangin ng matuwid, sabi niya, ay pinakikinggan ni God. At ang mga makasalanan ay tumatalikod ng Diyos. Paano niya mahawakan ng kanang kamay mo? See? Yan. For all the promises of God in Him are yes. See? There is no sa Panginoon, sa kanyang pangako. Always yes. But our life must also be yes to Him. Dapat ang buhay natin maging yes lagi sa Kanya. Di ba? Sino ang tutulong sa paggawain ng iglesia? Ako. Yes. Ako. Di ba? Sinong pupunta sa ganito? Pagpapahayag ng Ebanghelyo? Yes. Ako. Dapat laging ganoon. Kung minsan kasi, hindi ako pwede, no. Wala akong oras. Nako. Mga kapatid. Diba? And in Him, amen, to the glory of God to us. Yan. Number 5, na pangako ni God. I will uphold you with my righteous hand. Yung binanggit niya. Ganda nito. Ito po. God's upholding power. Alam niyo po ba sa Biblia, kapag sinabing right hand, power. Yan po simbolo ng power, right hand. Kaya sinabi niya, Jesus sit now in the right hand of God. Bakit? All power in heaven and earth ay binigay na kay Kristo. So right hand po is symbol po ng power. Diba? Kaya doon sabi ng Panginoon kanina, hawaan kita sa kanang kamay mo. See, the Lord is giving you power. Power of what? Power to overcome all the trials and troubles in this world. All the loneliness, lahat ng kalungkutan mo, ay bibigay sa'yo ng Panginoon na malalagpasan mo yan. That is power. No? Kaya dito, I will uphold you with my righteous hand. Sabi ng Panginoon, God upholds us with His strength. Ano niyo po? Ang ganda. Diba? Sinasabi natin, the power of God is amazing. Yan. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholds him with His hand.
Kahit na madapa ka ngayon kapatid, hindi ka niya hayaang madapa na madapa. Bubuhatin ka ni God. No? When life feels overwhelming, trust that God is holding you up. Tiwala ka lang. See? Who led them by the right hand of Moses, with his glorious arm dividing the water before them to make for himself an everlasting name. Ano po? See? No? His love is strong enough to keep you from falling no matter how difficult the situation. Kahit gaano pa kahirap yan, ang pag-ibig ng Diyos ang magtatayo sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos ang bubuhay sa iyo. Yayakapin ka ng Diyos. Diba? See? You are upheld by His righteous right hand, secure in His power. Yung sinasabi ko kanina. And I give them eternal life. Buhay na walang gan. At hindi sila mapapahamak. No? Neither shall anyone snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa kamay ko sa kanila. No? Ang aking ama, no? Sabi niya, was given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Walang makakaagaw sa iyo. Hindi ka kailanman maaagaw ng kahit sino sa kamay ng Diyos. Kung, ulitin natin, kung patuloy kang sumusunod. Tandaan niyo po ang pag-ibig ng Diyos ay para sa mga sumusunod lamang. Yan po totoo. Mahal ka ni God? Oo. Lahat ng tao. Kaya naghihintay siya na magbagong buhay tayong lahat. That is the love of God. He is waiting and waiting and waiting for all mankind to repent and to obey His only begotten Son. Yan po ang Diyos Ama natin. Ano po? Na binabanggit natin. Kaya kung titignan natin mga kapatid, sa gabing ito, the Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Sabi ng Panginoon, Jeremiah 31 verse 3. Now, what more do you want? Ano pa ang gugustuhin mo? Ba? What more do you need? Ano pa ang kailangan mo? Is God enough to fill the emptiness people feel nowadays? Diba? Napupunan ba ng Diyos ang mga emptiness ng tao? Opo. Diba? So, let us always come to Him. Let us always love the Lord. Let us always obey the Lord. And do His will. Brothers and sisters. Ano po? Sa ating pag-aaral, pasensyahan niyo po ako, medyo maikli lang ang lesson dahil nga po sa aking boses. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. At lastly, I will uphold you with my righteous hand. So, 1, 2, 3, 4, 5. Simple lang. Ipinakita sa atin doon sa Isaiah kung paano tayo kamahal ng Diyos. God's eternal love. Kailanman ay hindi ito mawawala sa buhay natin. Kung tayo po ay hindi nawawala sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa ating pinag-aralan sa gabing ito, i-share po ninyo na mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos kailanman, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan. Huwag tayong matakot sapagkat lagi natin siyang kasama. Huwag kang madismaya dahil siya ang Diyos mo. Palalakasin niya tayo. Tutulungan niya tayo. Hahawakan niya tayo. Yan ang pag-ibig ng Diyos. God's eternal love. Sa gabing ito, ating pinag-aralan mga kapatid, ako po ay tunay na nagpapasalamat sa Diyos. Dahil kailanman ang Diyos ay hindi tayo nakakalimutan. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. At I hope and I pray na ito, mga aral na ito, nag-remind sa atin
So let us always remember all the Bible verse. I-replay nyo po ito para makita nyo po yung mga Bible verse na binasa natin. Kapag may problema ka, masarap ito basahin. Masarap ito pakinggan. At lalong-lalo na kapag sinusunod mo. Kapag sinusunod natin ito. Kaya salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. At magandang gabi po.